What's up, boys? Hello, hello. Ako ulit, si Cyron. Um, Hindi ko nagatasan kaagad tong video na to. Puchang gala. First night, kasi di ba nag-long weekend, so nagbakasyon kami ng girlfriend ko. Tapos, first night nung bakasyon na yun, nakita ko may upload na bago 2 days ago. Ito, basta nung day na yun, kung kailan man yung Sabado ba yan? Or Friday night. Sabi ko, shit! Hindi ko dala yung laptop ko. Well, dala ko naman yung laptop ko pero hindi ako makapag-video. Sabi ko, hindi ako makapag-video nito kasi syempre, pagod na rin, alam mo yun. Tsaka nasa bakasyon kami. Hindi naman pwedeng, alam mo yun, manood nito. Tapos, maririnig niya. But anyway, thank you sa mga nagko-comment, nagla-like at bagong subscribers. Lumalaki tayo. Ilan ba subscribers ko ngayon? 180 plus na yata eh. Sana umabot ng mga 200 bago matapos tong taon. Or like this month, kaya yan. Or September pala, sorry. September, baka lumaki-laki pa tayo. 200. Tapos 250. Tapos 300 by October. Puchang gala. Pero, yan, may mga nakikita ako nagko-comment. Talagang may unggoy pa rin talaga sa comment section. Kahit, basta yung battle controversial. Hindi mo controversial, pero basta malalakas na battle, napapansin ko mas marami nagko-comment doon. Nakakatuwa lang, may mga nang gagago pa rin or like mga may nagagalit pa rin talaga kahit anong mangyari. Kahit anong opinion ibigay mo, hindi talaga valid yung opinion ng reactors. Dapat kanila lang. But, wala lang, nakakatawa lang makakabasa ng mga ganong klaseng comments na parang sobra affected talaga sila. Hardcore fans, lalo na kay Cripply. Ayun, gusto ko lang sabihin din kasi, hindi naman ako professional eh. Fan lang naman ako eh. Ito yung nafe-feel ko na, ito yung, sa viewing experience ko mukhang ito yung battle rapper na iboboto ko dahil at this moment, first watch, ito talaga yung feeling ko nanalo. But anyway, mahaba na ba intro ko? It's fine, it's fine. Panonoodin natin ngayon kay Zaki tsaka kay Saint Ice. Ito yung pinaka looking forward na battle ako. May bagong labas din si Rafian Plaridel eh. Gusto ko rin panoorin yun, unexpected yun na nakalimutan ko may ganun pala lineup no. Pero mas gusto ko masaksihan si Vitrum. Eh, please Enigma upload mo na yung laban ni Vitrum. Shit. Pero ito na, promise. Zaki Saint Ice. Ngayon, siguro panonoorin ko yung pre-battle interview. Kasi, ewan ko, feeling ko mag-aangasan sila sa pre-battle interview. Kaya ka lang naman di pinanonood kasi parang ang babait eh. Parang masyadong, sige, sana naghanda ka, pinaghandaan kita. Alam mo yun? Ay, parang ang ano nun. Angasan mo naman. Tsaka at the same time, may mga pre-battle parang medyo fino-foreshadow na nila or like medyo sinospoil na nila ng konti kung ano yung angulo nila. So ayoko ng ganun. Hopefully dito, ang ina-expect ko mag-aangasan sila or like, tangin na ito, wala kang kwenta to. Alam mo yun? Game. Southside represents Saint Ice. Zaki, Pasig yan. Pero si Saint Ice, Parañaque represent. Sobrang excited ako at masaya na makaabot sa pangalawang round ng Isa Buhay. Siyempre, pressured din ako ngayon kasi alam mo naman pag Isa Buhay, Labang tubig dyan. laging do or die yan. Forgot. Tournament pala. Gog! Excited, nervous, anxious, excited. Basta alam ko, pinaghandaan ko at ginawa ko yung trabaho na kailangan para makasampa dito. So, Yup. ngayong gabi panigurado maganda yung makikita yung performance galing sa akin. Kailangan ko ng tubig. Yung Art of War Excuse my shorts, pero play ko lang. na Nakikinig ako. hindi ako makikipag-head on sa ganun. Kaya ngayon naman ang finokus ko yung mas maging accessible yung material ko dahil ang laki ng stage, ang laki ng venue. Yeah. Magaling na battle MC si Saint Ice. Malawak yung vocabulary niya kumpara sa mga usual na nakakalabang ko. Si Zaki, ano yan eh,
Kumbaga, matik na. Sa mga battle MCs ngayon, yung usapang battle MC, elite, isa sa leaders of the new school, Damn, where's my vape? well-rounded, Nakikinig ako. well-read. Kung Well, preparation, mahirap talaga lagi ang preparation kasi kumbaga ang daming material eh. Ang problema doon, Yeah, totoo. Feeling ko mataas yung respeto nito ni... Yun. Taas respeto nito ni Saint Ice kay Zaki. Ako rin naman, putya, si Zaki yan, men. Putang ina, lupit ano yan. Lupit bumatil yan. ano mo siya pagsasama-samahin at makompleto yung isang round na hindi ka mukhang tanga sa stage. Hindi ko Though marami na nagsispoil, pero ang prediction ko sana nito, no doubt, diba? No questions, Zaki ako rito. Kung hindi ako na-spoil, Zaki ako, ano yun ko eh, pipiliin ko eh. Pero kalat na sa news na, ayun nga, si Saint Ice yung nanalo dahil sa kanyang, I'm expecting a lot now, and I hate it. Nag-expect ako ng maganda-ganda sa third round niya. Ayoko ng ganun eh. Tapos, sobrang taas na expectation mo, baka madismaya ka lang. Pero let's see. Gusto ko na na siya iniisip kasing scientifically as yung ibang battles kasi hindi ako nabigyan ng privilege na yon for this as yung Ano ibang sinasabi battles kasi hindi ako nabigyan ng Ahin at makompleto yung isang round na hindi ka mukhang tanga sa stage. Yeah. Hindi ko na siya iniisip kasing scientifically as yung ibang battles kasi hindi ako nabigyan ng privilege na yon for this sa preparation sa battle na to. Pero yeah, masaya naman, enjoy pa din. I love this shit. Yon, Saint Ice, alam ko handa ka. Bigyan natin ng magandang performance Yun lang. Let's go. Umiyahe pa na malayo at nakarating pa rin kahit na medyo binaba at malakas yung ulan natin. Shoutout sa lahat ng flip-top staff, lahat ng MCs ng buo-buo na liga, at lahat ng sumusuportang tunay, live online sa battle rap at hip-hop sa buong Pilipinas. Yeah. Flip-top magigay para sa parating nating laban. Go. Let's go. Shoutout sa lahat ng mga Represent Collab, Hype Beat, mga abangan yung bagong disenyo ng Represent Collab, pati na rin mga ibang disenyo nila. Syempre, High Minds, Crown, Black Manila, Real Jokes Clothing, Yep. All of that. RX Panda, hindi ko pa nababanggit kanina pa, Ulap, Unhinged, lahat-lahat. Shoutout sa lalang lahat. At ang laban natin parating para sa Isa Buhay 2025. Sa kanan ko, Pasig City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para Para kay kay Zaki. Zaki. Simulan na natin ang laban na to. Suntukan tayo. Ano to? Song niya ba talaga to? Bumbugin mo ako. Crown Manila, Floodway Hustlers, syempre Baby Jack Apparel, Moro Beats. Yeah! Moro Beats. Baby Jack Apparel, syempre, at Toyo Wear, pati na rin Pinoy Pawn Stars. Sarado yung hoodie ni Enigma. Siguro maganda yung ano dyan. Venue talaga, no? Gusto ko talaga manood ng next battle. Pucha. Gusto ko sana panoorin yung double battle ni GL sa 20. Next month sa 20. September 20. Kasi di kaya. Kinabukasan kasi manonood ako ng concert ni Tyler. Fuck. Sayang. Sana sa ahon makanood ako. At sa kaliwa naman, Parañaque City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Saint Ice. Parañaque City represent! Revere, pray for us, AOJ MMA, Index Salon, Hype, Base Solid, 8 Methods. Shoutouts kay Zaki, man. Flip top. Patan nyo rin bagong Dope. merch na ni Saint Ice, pray for us. At nanalo ng coin toss si Saint Ice. Pinili niya mauna si Zaki. Tig-2 minuto Okay. dapat. Tournament battle to. 7 ang That's hurado how it natin. turned out. Pakinggan natin unang banat, unang versikulo 13. Zaki. Alright. Yo! Ngayong gabi, ma-expose lahat ng iyong kasuputan. Yung pangarap mo sa isang buhay ay ngayon natuldukan. Wala tong chance na mag-advance, kaya anong kabuluhan? Lusaw tong ice pag natapat na sa kampyon ng sunugan. Nakakayabang. Kaya Saint Ice, say bye na sa next round. Cause a Spitfire, you are dead now.
magkaka-stage fright, masi-stress out hanggang si Saint Ice ay mag-meltdown. Kasi mapipressure yan agad sa malakas kong voice. Ako, di nai-intimidate sa hype at nagawa mong noise. Malabo niya akong mapatay, kaya wala tong choice. Kaya kong mag-survive sa ice na parang outdoor boys. Kaya alang Outdoor Boys. Let's see, ano to? Outdoor Boys. Meron ba bang... ito si ano. ito yun, yung camper. Lagi siyang nasa lamigan. alanganin at dilulusot tong parang outdoor boys. Kaya alanganin at dilulusot tong batang corny. Wawasakin kung binubuo mong comeback story. Malamang itong bag, kanyang cause of death. Mali ka ng kinol out, kaya call for help. Malakas ka lang para sa fans na mahina comprehension. Wait lang Hinawa na yung... Death! Mali ka ng kinol out, kaya call for help! Malakas ka lang para sa fans na mahina comprehension. Mananalo ka lang sa akin pagdating sa comment section. Yep. Dating Ice Rocks na mayabang, lahat sa kanya bad trip, na sobrahan sa kakupalan kaya tinanggal siya ni Arik. Ngayong nag-comeback, bait-baitan, biglang nag-behave. Tsong rapper ay nagpe-pretend. Kasi dating kupal, tas biglang naging saint. Wow! Character development! Para magustuhan ng fans ay tinatry mo naman bluff. Alam kong di yan totoo, yan ay imahe na pang front. Pero di na ako na-surprise dito sa rival ko pagkat ganyan talaga si Jason, laging may suot na mask. Ika'y nagbago ng direction at nag-change plans. Pero di ka nagbago para disenyo ay ma-enhance. Gusto mong mahalin ka ng tao, ang intention ay to gain fans. In short, nagbago ka lang para sa validation at acceptance. MMA fighter ka, di ba? Sige, subukan. Kasi parehas lang tayong fighter. Game, suntukan. Yung napasukan mo na cage, octagon. Yung napasukan ko na cage, kulungan. Marunong yan ng karate, pati wrestling. Boxing, pati judo, alam. 6 months ka nag-training, tas nung laban mo, 6 na segundo ka lang. Ilang suntok pa lang, talo agad tong retarded. 1 segundo na lang, talo mo na si Ben Askren. Kasi sinapak siya ng kalaban niyang si Edward Kinoja. Pagising niya, kaharap niya na yung ref, Sekinoloja. Hindi ka ba marunong mag-isip? Bugok ka ba, boy? Di ka man lang nag-roll or nag-slip? Tulog ka tuloy! Dahil Slip, sa tulog. labang yon, lumakas pananampalataya niya sa Diyos. Di ka man lang nag-roll or nag-slip? Tulog ka tuloy! Dahil sa labang yon, lumakas pananampalataya niya sa Diyos. Dahil sa labang yon, lumakas pananampalataya niya sa Diyos. Naging madasalin magmula nung nakatanggap siya ng cross. After nung knockout loss, siya'y nag-lay low. Wala sa kanyang balita. Parang profile picture niya sa Facebook, walang mukhang mapakita. Kaya nagbalik sa battle rap at agad siyang nag-reroute. Kasi sa battle niya lang kayang tumagal ng 3 rounds. Saint Ice, para rin tayong nasa cage, nagsasquare. Aking straight tanggapin, pati pain damahin. Bugbog sarado ka na sa'kin, kaya face nagkaswell. Kaso kailangan kong tumigil dahil sa time limit. Saved by the bell. Ganda ng ender. Putsang gala. Haba namang round. Okay lang naman siguro yun. Wala naman yatang ano yan. As long as hindi rin ganyan ka. Hindi naman sobrang iksi yung round ni Saint Ice. I think okay lang yan.
base sa mga napapanood ko na mga battle rappers din na naggagawa ng reaction videos, parang wala naman silang problema about it. Na like ganun ka ano. Pero yung round ni Zaki, sa dulo siya lumakas. Tsaka sa first siguro dahil ano pa, okay lang din, painit siguro. Um, Marami rin yung reaction time niya pero sakto lang for me yung ano niya, yung mga binanat niya. Siguro bigyan ko mga 9 lang. 9 out of 10 or like 8.5. Paano to St. Ice? Saved by the bell, pero ako yung next, yung champ. Ako lang makakapagsabi kay Arik ng pray for us. Tangina, matutunaw daw ako. Kasi ito yung sa sunugan nag-champ. Gago, huli ka nagtunaw ng ice, nahuli ka sa bars. Balitang hip-hop sa call-out ko, may malakas daw umiyak. Kaya nga, inuna ko na yung gatas tol para patulugin. Di sumapul yung rebatos niya. Sayang. Pucha. May malakas daw umiyak. Kaya nga, inuna ko na yung gatas tol para patulugin tong baby Jack. Ano, suntukan na. Di, ayoko yan kabanggaan. Sa kalsada yan tested. Ganito yung maghahamon ng sapakan, tas ayaw magtanggal ng helmet. Tigas ng mukha ang puta. Napakatapang si Yang Wan, babakbakan niya talaga. Kaso nung yung bouncers, di siya binack up, biglang back na siya ng back ang puta, back pala. Bakit pag small room na madaming aawat, game na game sa confrontation? Wala ba sa lugar? Baka naman yung tapang mo naka-base lang sa location. Sabay. Nagkasabay pa, no? Tumugma pa yung angle ni Zaki about suntukan. Game na game sa confrontation. Kaya siguro pump na pump siya about it, si St. Ice, nung nag-gaya na suntukan si Zaki. Kasi parang, round 1 ko may suntukan din eh, na bar. O like na part. Wala. Bakit pag small room na madaming aawat, game na game sa confrontation? Wala ba sa lugar? Baka naman yung tapang mo naka-base lang sa location. E kulata ka nga kay Sak, hindi ka John Jones ng Pinas. Huli mo daw na nasapak. Sako ng bigas. Tas MMA daw na peace fight to. Baka ng puta naman tol. Pasok lang yan sa hexagon. Makalumang ataol. O kaya sunugin yung buto tas lalagay sa Jordan na kahon. Total gusto niya daw mapanood yung pang small room niyang anyo. Yung kumanggago masakit. Mabagsik ang aggression. Tumalo sa point mang... Gusto ko yun. Yung hexagon, lumang ataol. Hindi okay. Peace fight to. Baka ng puta naman tol. Pasok lang yan sa hexagon. Makalumang ataol. O kaya sunugin yung buto tas lalagay sa Jordan na kahon. Total gusto niya daw mapanood yung pang small room niyang anyo. Yung kumanggago masakit. Mabagsik ang aggression. Tumalo sa poison na sa peak. Kaso peak ng depression. Ano naman? Taong ayaw na mabuhay, nagawa mo na matalo. Anong kaibahan dito sa gagong kilala na lumalamon siya ng lason? Pero nabadibag din daw si Unico. Dapat mag-thank you ka kay Lance. Dahil sa break it down, kalaban mo, nababad na sa hate at saka bash, may advantage ka na agad. Kaya nagmukhang yung Zaki naka-A-game na lumagpas lang naman sa parking kasi sumabit siya sa hate train. So ano nagbago? Ano nagbago? Ba't nawala yung Zaking ng mamama pati bully? Wala. Sadyang yung mga tao turado, hindi panay barkada lang ni Looney. Kasi karamihan ng panalo niya doon, panay luto lang guys. Kaya Pucha, nabansagan... ano yun? Hangin o nag-uusap yung mga tao? Kasi karamihan ng panalo niya doon, panay luto lang guys. Kaya nabansagan tong well done. Paano mo tutunawin yung ice? Wala kang ampalag sa water gun. Unico, 3GS, mga most hated lang noon ang dominated niya. Ibig sabihin, lipas na nga yung prime mo tapos overrated pa. Yung sunugan na Zaki, sana ilalabas niya. Bumalik ka na lang daw sa dati, wala ka nang ilalakas pa. Yang ginto mong alaala ay tinatanso na lang at pinatubo mo na alab ending ay paso na yan. Malaong mali, lunod to, dala kong hangin ni Mirab. Ibabaon ko yan, lagpas pa doon sa tunnel ni Saddam hanggang sa flow ko to mag-bloat na para pang Elisa Lam. Yakalang yun ang future goat, yun pala sacrificial lamb.
Tostado pang Gustavo Fring, abo lang yan sa akin. Total gusto nyo daw mapanood pang sunugang Zaki. Paano ba lahat pa natin? Zaki, ko Isa pa. ay tinatanso na lang at pinatubo mo na alab ending ay paso na yan. Malao mali, lunod to, dala kong hangin ni Mirab. Ibaba Hindi ko kasi gusto ko maka-keep up sa mga reference niya. Si O'Malley, Sean O'Malley. Sean ba yun? O'Malley na fighter yung payatot. Tapos yung Gustavo Fring, bakit pumasok doon? on ko yan, lagpas pa doon sa tunnel ni Saddam hanggang sa flow ko to mag-bloat na para pang Elisa Lam. Yakalang yun. Elisa Lam. Sino yun? Elisa Lam. Canadian student whose body was found water tank. Ah, ito yung ano, yung sa elevator, no? Oh, Chay Cecil Hotel. Okay, siya pala yun. Future GOAT doon sa tunnel ni Saddam hanggang sa flow ko to mag-bloat na para pang Elisa Lam. Yakalang yun ang future GOAT. Yun pala sacrificial lamb. Sacrificial Tostado lamb. pang Gustavo Fring. Yung inaano, di ba? Sinasacrifice sa devil. Okay. Future GOAT, yun pala sacrificial lamb. Tostado pang Gustavo Fring, abo lang yan sa akin. Kaso si Gustavo Fring kasi namatay siya yung sumabog siya eh. Di naman... Pero ba't niya pinasok Total ulit? gusto nyo daw mapanood pang sunugang Zaki. Okay, kasi sunugang sa akin. Random lang ng mga reference na pasok. Kaya siguro kaya ako na... Sinisip ko si Elizabeth, sino yung Lam kanina? Yung bloated. Tapos pumunta siya kay Gustavo, tapos si kay Saddam. So parang, ewan, inaano ko pa siya. Siguro sa akin lang, kasi hindi ako ganun ka sobrang alam sa ibang mga reference niya. So sinubukan kong alalahanin, like, i-identify habang nagra-rap siya. Kaya, hindi ako nakasunod kaagad. So, given that, 2 minutes daw sumayin niya siya, pero kay Zaki rin, 3 something. Pero Zaki ako rito. Mas may momentum siya kasi para sa akin. So Zaki ako sa first round. Paano ba lahat pa natin? Pero ayos lang, di naman wak yung kay Saint Ice. Di ko naman sinasabi. Di ko na nag-gets. So, sabihin niya na naman, bobo ako kasi di ko nag-gets. Or like, alam mo yun. Pero, it's all about momentum and yung presence mo sa entablado. Diba? Doon ko binase, at least. Hindi ko sinasabing horado ako. Tangina, nakakainis ngayon sa panahon ngayon, kailangan i-clarify mo kung nagjo-joke ka lang, kailangan mag-sorry na mag-sorry, tsaka kailangan mo i-remind yung mga tao na opinion ko lang to, alam mo yun. Pero yun nga, doon ko siya binase sa momentum na nakuha ng MC. So, mas maraming momentum si Zaki. Doon ako. Tanginang yung mga bara niya, waipek. Yung goat tsaka sacrificial ram. Sacrificial lamb. Congrats, ginamit ko na yung kay Plaridel. Putang ina mo, ginagaya mo bars ko. Hayop ka. Tanginan to, ang daming sinasabi, ang sarap kaltukan. Yung buong round mo, tangina, ang lakas ng ulan. Ulan! Kala ko nag-uusap yung mga tao. Ang galing. Galing nun. Yung buong round mo, tangina, ang lakas ng ulan. Galing! There's levels to this shit, man. Totoo, no? Nireview ko yung mga battles nitong bugok na pastar. Bukod sa bulok niya na bars, napansin ko rin na bulol siya sa R. Kasi ganito siya mag-rap, pare. Siya daw ang bagong representante ng Paranaque, pare. Malinaw yan sa kada battle. Kita nyo? Ito yung tunay na tamod ni Harlem. Hindi ako. Sa kanya. Kasi napapanood ko yung mga reaction videos nito ni Zaki. May one time pinanood niya yung battle ni Katana at saka ni Harlem. May mga rebat si Harlem dun about kaya nagagalit yung kapatid mo si Zaki eh. Mga ganun. Tapos nagagalit siya about it. Parang sinasabi niya,
Tanginan to si Harlem, di ko alam kung bakit iniisip niya sa kanya ko nakuha yung style ko, di naman inilabas niya rito eh. Malinaw yan sa kada battle. Kita nyo? Ito yung tunay na tamod ni Harlem. Hindi ako. Sa kanya yung R nagiging W. Ganyan si Saint Ice Rock. So paano mo bigkasin pangalan mo? Saint Ice Rock? Oo, si Saint Ice Rock. Kasi nung laban nyo kina Apex at Abra, halos halikan mo na si Apex lang yaka. Halos laplapin niya na si Apex, trying hard just to prove na siya ang iles. Kaya pala parang Hershey's kanyang bars kasi puro na lang kisses. O kumalat na yung clips kung gaano kaka-bitch yun yung mismong history. Gusto ilapat kanyang lips kasi akala niya yung kiss, yun yung kiss to victory. Nagkunwari na may hatred para makadikit at makahalik siya kay Apex. Imbis magpakita ng greatness, ang pinakita niya gayness. Tanginan to, akala mo kung sino, saksakan pa ng angas. Ito yung tipong nagwo-walk out pag na-mispronounce yung Kala ko gay shit sasabihin niya eh. sino, saksakan pa ng angas. Ito yung tipong nagwo-walk out pag na-mispronounce yung pangalan niya sa Starbucks. Nung laban niya kay Raph, tumi-technical, ang wak ng galaw. Pinagyabang niya sa lahat na si Jose Rizal, kamag-anak niya daw. Kahit di sila related, mga family fenusion, hindi ka lang retarded, marami ring delusions. Now you'll be shot dead, parang public execution. Ikaw pati si Rizal ay magpa-family reunion. Ang tanging achievement niya sa battle rap ay natalo niya si Jonas. Klaro yun, di ba? Pero isa pa lang yung 3GS na tinalo mo, huwag ka masyadong magbida. Ako, tinalo ko top dogs ng 3GS nung ako'y bago't rookie pa. Binasag ko yung mga squatting, kaya nagmao yung isa. Pero controversial yung laban mo kay Jonas. Kasi nang dahil daw sa freestyle mo nung third round, kaya mo siya naolat. Spoke too soon. Spoke too soon. Ganto yun eh. Yo, Boss Arik! Pumili ka dito ng Boss gamit. Arik. Gagawin ko yung topic. Tangina mo! Woo! Tangina. Maya ka naman ng konti yung mga tao. Hype na hype! Diba? Tangina mo! Woo! Tangina. Maya ka naman ng konti yung mga tao. Binubudol mo. Paano di pipiliin ni Arik yung bote? Gago, tinuturo mo! Gusto mo pagmukaing on the spot yun? Corny mo naman! Bukod pa doon, hindi accurate yung line kasi yung bote may laman. Para kang yung boteng yan! Wala ka na nga laman tapos plastic pa! Grabe, galing ng acting niya! Kala mo talaga, hindi pinractice ah! Kasi yung rhymes niya sa setup, nostalgic, classic at topic. Tapos sa punchline, pinag-rhyme yung pack sheet at plastic. Ngayon, madedebunk na yung ginamit niyang tactic. Hindi yung freestyle, ulol. Yun ay pinractice na ad-lib. Naloko mo lahat kasi kunyari on the spot yung naka-reading lines. Pues ngayon, ma-expose yung ganyang technique, Ice. Mahalata niyong staged yun kapag pinress rewind. Kaya kung merong fake joke, ito may fake freestyle. Ikaw yung santong ubod ng sinungaling, lahat kayang utuin. Ikaw yung santong di mapupunta sa langit kasi liars go to hell. Grabe yung energy ni Zaki po, tsaka kahit buong araw, buong round siya nagsisisigaw. So, hindi naman monotonous yung sigaw niya, like yung hype nung katawan niya, ramdam mo ron. Hindi ka nakaramdam ng sobrang pagod or hingal sa kanya, no? Parang, walang problema. Pero, yung round 2 niya mas malakas. Definitely mas malakas. Mas mahaba though. 4 minutes. Dinamay pa yung panahon
ng gago na yan. Binabagsakan ka na ng Diyos, alam niya nandito ako kasi magpapaulan. Tsaka yung pag-hate mo sa freestyle ko, alam ko madami diyang bitches hurt. Kaya ihahampas kita sa turntable para makita mo yung table turn. O ihahampas kita sa table para makita mo yung table turn. 'Di ba? Ito yung wakas niya, tangina. Ito yung wakas niya, tangina. Talagang ulit-ulit pag sila scratch na nga, 'di ba? Tangina mo ka. Grabe yun. Grabe yun. Kala mo totoong fake freestyle na nag-fake joke pa. Putsang gala. Table para makita mo Fake yung starter. table turn. O ihahampas kita sa table para makita mo yung table turn. 'Di ba? Ito yung wakas niya, tangina. Ito yung wakas niya, tangina. Talagang ulit-ulit pag sila scratch na nga, 'di ba? Inupuan. Ang angas. Kulit ng leg mo no? Pansin ko lang. Parang balloon sa children's party lang. MMA, mag-jiu-jitsu tayo tol. Gagawin ko yung shape ng animals. Tapos kanina, we're gonna angas talaga. Napakadilos ni Idol. Lalo pag gumaganto ka na, mukha ka ng Velociraptor. Tapos bulol daw ako sa R. Yung bobong to nag-aangas. Ibig sabihin lang nun, kahit anong sabihin ko, W lumalabas. Putang ina, gitnang freestyle, men. Tangina, bulol. Ang lupit. Tangina, palibasa ba nung mag-freestyle? Kaya ang kitid ng bars. Alam niyo naman malakas ako mag-overtime, kaya ko mag-rap kahit unlimited hours. Galit na galit sa freestyle ko kasi hindi mo magawa yan. Bitter sa bote ko, parang yung mga dinuraan ni rap yan. Tapos sabi mo kay Zen, look ikaw lagi malakas sa chicks. Porque sa perya, nakascore ka ng panalo tsaka pink. Taga-heart ka lang ng pick, saksakan ka ng simp. Tapos mukha ka pang daga! Baka malakas ka lang sa cheese. Yung eyes mo, micro, parang my dwarfism. Yung size no, smile mo, mala iPhone 7, halos Zaito level. Sibid. Yung mga ngipin mo kang magtatalunan, parang victims nung 9/11. Kaya pala poster boy ng pangil sa pangil. De mali, model to ng family planning. Subukan mo magpagawa kay Vicente Si Zachary gumamit ng family planning niya live sa pangil sa pangil. Oh yeah. De mali, model to ng family planning. Subukan mo magpagawa kay Vicente ng grills. Makakabili agad siya ng Mercedes at bahay sa Executive Hills. Kaso ikaw nga pala yung the biggest. Mukhang pera. Sinusuportahan pa naman kita. Sinishare ko yung reels niyan palagi. Pagising ko, tangina ka, bakit link na ng Shopee? Tangina, ang dami niyang hassle. Sa gabi, master ng Cytel. Sa umaga, scammer sa Viber. Pag weekday, sideline niya rider. Pag weekend, riding in tandem. Professional na fighter, Zaki the Grappler, sa cockpit ni Harlem. Iba talaga nagagawa kapag habit ang scatter. Sa cockpit ni Kasi Harlem, cockpit ni scatter. Harlem. Iba talaga nagagawa kapag habit ang scatter. Kasi kuha TF tapos bounce, yun daw yung trip nitong gawin. Pues may pamburakay ka na pagtapos ko patalbugin sa tournament. Tingin niya sa loyalty namin kay Enigma, pagtsupa yun kay Bossing. Wala kang honor sa game kahit nakamukha mo si Doggy. Tapos Sino si Doggy Boy? si Lucas daw ay puta kasi nag-PSP ng cheap pricing, ang galing. Magkano man nakuha na payment men, parehas lang trabaho, dick rider ka lang din. Kaya madami-dami na din na paglipatan niya na leagues. Daga nga, didikit sa may papel, mapakitaan lang ng cheese. Kaya bad juju ka sa business. Grabe magpamalas, sumali ng matira mayaman. At nang dahil sa kanya, wala nang natira na yaman. Pansin ko lang lahat ng ligang nasasalangan, nababankrupt.
Kaya mag-ingat ka, Enigma, pag umabot yan sa finals, talagang last na. Tangina, pera-pera lang pala. Kaya sumali sa torneo. Babalatuhan na lang kita basta pakasalan mo si Sir Deo. Kupal na pa-victim pag yung pagkakupal na buko. Pa-victim Sa haba din. ng leeg, di marunong tumanaw na utang na loob. Sige, pakawalan mo na mga rebatal mong sulat na para sa akin. At pakita mong daga ka nga pag kumagat ka na sa pain. Putang ina, ang hirap i-judge ng round 2, men. Ang hirap i-judge nun. Pero, malaking sugal yung kay Saint Ice. Kung sugal man yun, putsang galang. Galing niya mag-mind games, boy. Galing niya sa tactics, si Saint Ice. Saint Ice ako, round 2. Saint Ice ako. Round 3, let's go. Pero yun lamang ni Saint Ice siguro ano lang. Like, medyo pantay na sila. First round Zaki. Tapos, malaki-laki yung lamang. Right? Tapos, si Saint Ice. Nahabol niya yung lamang ni Zaki. Pero malaki. Gagi. Babagsak ko yung round 1 ni Zaki. Siguro gagawin ko siyang 8 tapos 9.5 tong second round ni Zaki. Tapos 10 out of 10 ako kay Saint Ice. Taas masyado. Baba standards ko masyado. Pero medyo ganun. Pagka round 3, pwede naman bumaba yung score. Pero ganun din yung level ng dikit sa round 2. Let's go. Utang ina. Anda. Kahit yung sa turntable mo na bars, kinanda mo din yun eh. I-rhyme mo. Parang, alam mo yung clown sa birthday ng mga bata? Parang gaganong-ganon siya ng balloon, tapos pipilitin niyang magic yun. Parang ganon eh. Tanga! Hayop! Ayoko, skip. Cringe ako sa mga ganun ni Zaki. Parang hindi na siya nag-rap eh. Sinabi lang eh. 20 seconds pa sinayang. Tangina mo! Ikaw, hayop ka! Nung nag-aaral ka ng kinder, ilang beses ka naging repeater. Oo, ako'y breadwinner. Putang ina mo, nagulo yung punchline ko. Pero, alam nyo ba na wrestler dati yan? Oo, yung pangalan niya ay Mayhem Branigan. Siya yung lawyer na may maskara. Bida-bida na makas. Panoorin niyo yung laban niya. Binalibag siya sa Tampax. Excuse me. Niya, naka-face mask yan, tas tatuan. Napakatapang, may hawak siyang baseball bat na laruan. Ginagaya style ni Undertaker, grabe, laugh trip. Check natin. Putang ina mo, nagguyan. Oo, yung pangalan niya ay Mayhem Branigan. Sorry naman. Mayhem Branigan. Reception Ito siya. from the crowd team Wrestling Revolution. Of the Philippine Wrestling Revolution, Mayhem Branigan Gonzalez. Do you think Mayhem Branigan just recovered? That was a crazy submission. He will not back out. It's not some bad blood. It's Miguel Rosales. because when Miguel gets in that ring, he's crazy. He's hammering Miguel Rosales. He's hammering. See, this is what I think My God! will be Mayhem's demise. Putsang gula. Okay, game. Siya yung long hair na may maskara. Bida-bida na maangas. Panoorin niyo yung laban niya. Binalibag siya sa Tampax. Ang angas pa ng entrance niya. Naka-face mask yan, tas tatuan. Napakatapang, may hawak siyang baseball bat na laruan. Ginagaya style ni Undertaker, grabe, laugh trip. Ikaw lang yung Undertaker na under 5 feet. Pangsupot yung mga hileg, magpa-circumcise.
Bakit sa akin mo napiling mag-career suicide? Yung katawan mo pati isip maliit yung size, kaya kahit anong pilit, you won't reach new heights. Magkaiba tayo ng weight division. Sa akin ikaw ay helpless. Ano nga timbang mo? 65 kilos? Kaya kita i-bench press. Ikaw yung fighter ng MMA na masyadong madrama, parang writer ng MMK. Kung pinagdaanan niyo yung mga pinagdaanan ko sa buhay, malamang may ginugupit ng lubid sa kisame niyo. Tanginan to, sarap batukan, nantitrip ka ba? Hindi ka lang natiran ng ulam, na-depress ka na. Kung umasta tong punyeta, parang tunay siya na boss. Pero sa simple na problema, nagka-suicidal thoughts. Nakakadiri, nagpapa-victim, OA. Yung ego niya lumalaki pero nagiging small brain. Laging imaheng pangtigasin ang ipiniportray pero litaw pa rin palagi ang pagiging snowflake. Nagkukunwaring sanay sa combat na parang Floyd. Pero in real life, isa kang spoiled brat na mama's boy. Kasi nakaasa yan sa nanay niya hanggang ngayon. Lalong kumukupal yan. Pustahan yung mga punchlines mo ngayon. Mama mo sumulat niyan! Pero sabi nila, mother knows best. Di yan malabo. Oo, your mother knows best. Kilala niya ako. Di masamang humingi sa parent kung minorde o nasa 22 ka pa. Ang kaso, manatili kang dependent, ang ina mo, magte-34 ka na. Alagaing nakakabwisit, nakakadiri yung trip. Di mo pa na-experience bumili ng sarili mong brief. Inaasa sa nanay, pangangailangan ng lakas ng uto. Sa jiu-jitsu mo pa lamang naranasang magbanat na buto. Nananalangin maging great, kaso lame siya na battler. Walang pag-asa na masave, nasa grave ka na after. Alam kong malakas ang iyong faith, pagpe-pray ay na master. Pero etong tandaan mo, saint, not all prayers are answered. Kaya maganda ka ng maolats, magpaawa na sa judges. Lalamang ka lang sa oras, ako lalamang sa punches. Kariray magda-downward spiral, determination mo ay sayang. Ito ang final destination mo habang destination ko ay finals. At nadibang ko na yung style netong nerdo na spoiled. Kaya lusaw Straight to the point. eyes. Aking pen umapoy, puro trash at panay hype. Etong saint yung abnoy, ako slant yung mga rhyme. Slight yung mga rhyme. Straight to the slant yung mga Ang ina, rhymes. hindi pa din Straight daw to on the point. spot yun. Napaka-bobo mag-write. Kita mo nga yung t-shirt no, no? Pakita mo nga. I don't smoke, but I'ma smoke you tonight. Diba? Kasi hater ng freestyle yung anak ng putang to. Okay lang, Zach. Pag binagsak kita, yun yung naka-real jokes, nakahanda na punda mo. Diba? Natakpan nyo kasi dibdib nyo eh. Tangina mo, tamad ka magsulat. Hindi dahil sa slant rhymes, kundi dahil palaging sa meme at saka slang lang nakaasang mga punchline. I'll do you dirty. Main character syndrome. You're living in my head rent-free. Hindi ka generational talent, ikay alipin lang ng Gen Z. Outdoor boys, paru-paro G, ba't adan, ba't adan. Wala tayong magagawa, talagang sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. Diba? Itong champion na sunugan. Umulan. Sa akin lapnos, sa sobrang lakas ko, sumasabay na sa akin ang Diyos. Woo! Yung pala yun. Yung pala yun. Putsang gala. Yun pala yun. Yun na ba yun? Putsang lakas Sa nun. akin lapnos. Wala tayong magagawa. Lumakas kasi yung ulan. Okay. Paru G, Ang galing. ba't adan, ba't adan. Wala tayong magagawa, talagang sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. Diba? Itong champion na sunugan, sa akin lapnos, sa sobrang lakas ko, sumasabay na sa akin ang Diyos. Battle of the Year. Wala tayong magagawa sa
sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. O kaya, paborito niyan, di ba may bagyo? Paborito niyan, yung estilo na disaster. Pero hindi yung battle rapper. Sadyang panay trahedya at sakuna yung mga trip nitong i-angle. Ocean Gate, yung bagyo, paglibre ng Jollibee ni Yang Wan. Sobrang pilit mag-construct, yung ender niya, gumuhong building dun sa Thailand. Talagang out of this world. Sige na, Zach, ikaw na pinakamalakas manood ng Claro the Third. Anong Claro the Third? Di ko alam yun. Ganyan pa na mga trip mong topic? Sana magkamalaking tsunami sa Ilog Pasig tapos kumain ka ng diaper na parang merong rabies. Sarap na itong hagis. Kasi kung si Apex A to Z, ito si Z to A. Paatras na lamang letra na kahit sino pwedeng tamaan, mga sapak niyan arboleda. Babagalan, aangasan, kaya kala nyo effective. Kahit habaan patugmaan, mga banat mo generic. Stereotypical battle MC, yung hulmahan El Cabron. Brad Pitt dun sa 7, ulong yan ay dekahon. Nabola mo lang sila sa yung call center accent at makulit na rhyming mostly. Hindi ka dark horse ng tournament, ikaw ay one trick pony. Kasi yung kupal style ay flavor of the month, na pag may bagong nauso ay lulutang na, overrated lang pala. At alam mo yan, kaya ka laging madaming pre-med para sarili magawang mapagtanggol. Habang ako, laging mas malinaw yung isip sa kakatapos magjakol. Laging bago binabagsak ko sa lamesa. Sabi niya? Habang ako, laging mas malinaw yung isip sa kakatapos magjakol. Laging bago binabagsak ko sa lamesa na parang Dudley's. Vince McMahon, ipay nyo lang, siya ay handang mag-askis. Fedor Emelianenko, ako taga-balagbag ng fanpics. Alpabeto na griego, sa dulo wala na yang Z. Panay, kapin, pati, lait, lagi. Kumpara mo sa akin, kayang gawing mabangis na topic, pati angle, kahit battle water. Sino ngayon sa amin mas well-rounded battle rapper? Hindi ikaw. Ikaw ang dahilan kung ba't tingin nila sa sining natin ay panay sigaw at laitan. Naturingang underdog ng turna at isinuka ng odds, pues walang makakatumbas sa isinulat ng Diyos. Versikulo 13. Ano yun? Putang ina. Saki versus 8 Ice. Mag-ice pang beses. Sinisibak ang Para sa puta. kanilang pareho. Para sa performance na yun. Kala mo magkakantutan eh. Yun pala yung reason kung ba't nanalo si Saint Ice. So yun, hanggang doon na lang yung video ko ngayon. Hindi ko na sasabihin ko sino yung halata naman. Dahil nga si Saint Ice yung nanalo, and sa tingin ko even sa replay, medyo malakas talaga yun. Mahirap yun. Parang one in a million type shit na moment. So, ayun. Comment, like, and subscribe. Comment kayo kung ano pang battle ang gusto nyo panoorin ko. Yun lang. Peace out.